Lumilipad. Woo! Hey, what's up mga katingin? Ito na yung first ride natin sa ating newly acquired 2023 Yamaha Sniper 155. So ito guys yung base model D'Isuze. So bakit ba pinili ko yung D'Isuze? Kasi di ko kailangan ng may remote dahil if ever in the future kung gagawin natin tong race bike or track bike, pang practice lang naman, eh mas maganda yung D'Isuze. Tsaka yung extra na babayaran mo dun sa keyless, di naman natin kailangan yun eh. Mas mahirap pa yung may keyless. Di ba kung nakasuit ka, saan mo ilalagay yung susi? First ride to kasi dineliver to ni Jerome of Gem Motorcycle Trading. So ito na, excited na ako. Yan, seat height niya. Mas mataas siya sa Raider. And may kill switch, meron siyang hazard, may passing light. Tingnan natin yung odo nito. Odo niya, fresh na fresh, 2,800 lang ang odo. Alright, sobrang tahimik ng makina. Woo! Woo! Ang ganda ng engine, smooth na smooth. Woo! Taas na torque. Torque clear, sumasagad yung RPM, grabe oh. Try ko guys yung clutchless shifting and so far so good. Hanggang 5 speed lang yata to. Ay 5 I'm not mistaken. Ay meron 6 gear na pala to. Sorry. So pares na siya ng R15. So yun ang kagandahan sa Sniper na 155. Meron na siyang 6 gear. So yung 150 yata, yun yung previous na engine ay naka 5 gears lang, 5 speed lang. So kompleto na rin pala talaga to. Pang tapat na talaga siya sa Raider. Talagang tinapatan na nila finally, no? After how many years, natapatan na nila finally yung transmission ng Raider 150. Testing natin yung acceleration. Sumasagad yung RPM. Smooth na smooth yung engine. For some reason hindi siya maganong ka-vibrate kagaya ng XSR 155, or hindi ko alam kung baka nagkataon lang na yung tinry ko baka may maluwag na tornilyo, hindi natin masabi, pero nai-smoothan ako sa makina niya. Syempre may konting vibration dahil naman single cylinder to, pero smooth na siya para sa single cylinder. Woo! Lalim. Dito para ka nasa moon. Puro lubak. May kaibahan din yung kanyang riding position versus sa Raider kasi ito mas upright yung kanyang riding position. So para ka naka Neo, para ka naka Aerox. So yun ang nakikita ko dito. Kailangan niya ng rear set, kailangan tabasan yung upuan. Pero handling wise, sarap gamitin. Dito may konting twisties dito, mamaya matetesting natin. Siyempre pag ganitong motor, lagi ang comparison is against or with the Raider 150. Marami nagre-request na ito naman daw yung test ride ko kasi dati na test ride ko na yung Raider. And kung maalala nyo, nung test ride natin yung Raider 150, eh sa atin na rin yun. Yun na yung newly acquired din natin. Natry ko na halos karamihan sa mga scooters, pero underbone hindi ko siya masyadong ine-explore dahil pag nagre-ride tayo madalas naka big bike tayo. So di ba pag naka big bike lagi ka nang nagka-clutch cambio. Naisip ko naman maganda rin subukan kung bakit maraming fans ang Sniper at Raider, at kung ano ba ang difference nila. Mabigyan ko kayo ng ownership review. And yun, maganda siyang training bike, trainer bike sa pag cambio kasi nga 1.5 up para sa mga big bike. And I believe pwede rin itong i-GP shift kung gusto mo talaga mag-training ng pang racing. Pwede mo siyang i-quick shifter. So try natin next time. Siguro ang i-build natin dito is yung pang circuit. Iba kasi pang show ang ginagawa yung mga idol nating motovloggers, di ba? Tayo naman, set up natin siya pang circuit naman, pang practice. So kung kasi masubukan mag-practice circuit using the Sniper. So masarap yung ma-experience mag-track ng iba't ibang mga category and sizes, di ba? Doon sa twisties, napakasarap gamitin. Kaya lang napakwento ako.
Sweet spot niya sa third gear. Imagine, di ba? Galing sa R15 yung makina nito na nilagay sa maliit na body. Kaya talagang acceleration wise maganda yung hatak talaga nito. Maganda yung performance. Tapos ang gaan ng motor. So ito ko guys, kaganda na naka-underbone. Kita mo naman napakasikip ng parking. Paano tayo lalabas na ito? Yan, okay. So medyo challenging lang. Pero ito kagandahan ng underbone. Ito naman umagaan pa. Okay na kagad. Woo! Naipit pa tayo rito. O diba? Maganda ng underbone or manipis na motor eh. Dali ka lang nakaka-lipat-lipat ng lane, singit-singit. Preno niya maganda, malakas din eh. So maganda talaga to pang long ride, pang harabas, pang daily, pang puntahan sa talaga masisikip na lugar. So handling wise, dito ako kay Sniper. Pero sa power, lamang ng konti si Raider. Ayun, nakita niyo na sobrang tight U-turn, kaya niya pa rin mag U-turn. Nilipad! Woo! So ito natin guys, medyo maluwag-luwag na rito. Testing natin yung performance. Woo! Gear. Lakas. Di nalalayo sa power ni Raider. Lakas din guys. Ganda ng transmission, sobrang smooth. Gear, fourth gear, 11,000 RPM redline. So meron naman pala siyang pansalo sa likod. Maglalak naman yung likod pag sumagad ka dun. Lakas din guys. At ang smooth ng makina. Panalo. Lakas. Solid guys. So yun, grabe para sa akin. This is worth it. Gusto mo ng scooter na di-clutch, ng high performance, matipid sa gas, magaan, manipis, madaling singit sa traffic, maganda yung handling.
this is it. So soon gagawa tayo talaga ng side by side comparison with the Raider 150. Kung sino ang mapipili ko, kung alin ang mas maganda para sa akin. So yun lang guys, thank you, thanks for watching.